Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng isa nating kababayan na si Romel. Taong 1995. Isabela. Romel, Diyos kong bata ka. Yung ipinag-uutos ko sa yung pakainin ng mga alaga kong panabong, nagawa mo na ba? Tiyo, simot na po yung pagkain nila eh. Kung bigyan niyo po muna kaya ako ng pambili para mapakain ko na po sila. Pinipilosopo mo ba akong bata ka? Sa kakabibili ko lang kahapon na. Naubos na agad ng 2 kilo. Tiyo, nagre-reklamo pa kayo kung titipirin ko sila sa pagkain. Tapos kung mabilis namang maubos, nagre-reklamo pa rin po kayo. Ano po bang dapat kong gawin? Ba't talagang nagawa mo pang mga tuwiran? Ngunit bago pa mapalo ng tsinelas ni Tio Isko ang 13 anyos na si Romel, napunta ang atensyon na magtiyuhin sa pahangos na padating na si Esteban, ang binatang tambay sa kanilang kalye. Noon pa man ay kilala na ito sa kanila na isang tsismoso at nagpapakalat ng pekeng tsismis. Subalit nang ibalita nito ang nangyari sa mga alagang manok at bibe ng mga tao sa kabilang kalye, hindi rin napigilang mabahala ni Tio Isko. Sigurado ka ba, Esteban? Paano kung gawa-gawa mo na naman iyang balita mo? Paano ako maniniwala? O baka naman tinatakot mo lang kami dahil alam mong marami akong alagang panabong. Naku, hindi ako nagsisinungaling, Manong Isko. Sa katunayan yan, nagpatawag pa nga si Kapitan para magpulong sa barangay. May pabuya raw para sa makakahuli ng nagdanakaw at pumapatay ng mga manok at bibe. Talaga? Ano pang hinihintay natin? Romel, ikaw na muna ang bahala sa mga alaga ko. Pupunta ako ngayon sa barangay nang malibre naman ang pagkain ng mga baby ko. Umalis si Tio Isko at naiwan si Romel na napapakamot sa ulo. Katatapos niya lang mag-igib ng tubig ng hapong iyon, kung kaya't naisipan niya muna magpahinga. Nakalimutan niya sandali ang habilin ng kanyang Tio Isko. Dala ng pagod, nakatulog siyang namamaluktot sa mahabang upuang nasa kanilang kusina. Mula nang mapunta siya sa podar ng kanyang Tio Isko, matapos makulong ang kanyang ama dahil lamang sa isang aksidente, nagmistula na siyang alila nito upang huwag lamang siyang ipagtabuyan. Wala na siyang ibang kamag-anak matapos pumanaw ang kanyang ina, kung kaya't tinanggap niya ang kanyang naging kapalaran habang nasa podar ng sabongero niyang tiyuhin, na sa batang edad ay natutunan niya rin ang magbanat ng buto. Hindi naman inaasahan ni Romel noon na makakatulog siya na mahimbing. Nalimpungatan na lamang siya dahil sa pagtawag sa kanya mula sa labas ng kanilang bakuran. Romel, uunin ko na itong mga alaga ninyo. Gutom na kasi ang anak ko. Maraming salamat, tito. Ano ang tinutukoy ni Lola? Teka, sino pala ang matandang yun? Naku, lagot na. Ang mga alaga ni Tio Isko. May isang matandang babaeng naabutan si Romel sa labas ng bakuran nila. Paalis na ito habang hawak sa 2 kamay ang mga panabong na manok ng Tio Isko niya na nangingisay pa. Sino po kayo? Ano po ang gagawin ninyo sa mga alaga ng Tio Isko ko? Lola! Mula sa sinag ng buwan, kita niya ang tumutulong dugo na nagmumula sa mga hawak nitong manok. Naistatwa sandali si Romel at hindi nakagalaw. Halos takasan siya ng dugo sa katawan nang lumingon sa kanya ang matanda at masilayan ang mabalasik nitong anyo. Lalo na ang nanlilisik nitong mga mata. Agad din siyang napatras noon nang akmang babalik ang matanda para sunggaban siya. Ngunit mula sa kung saan, bigla na lang may humablot sa tenga ni Romela. Aray! Aray ko! Tio! Aray! Masakit po! Masakit pala. Loko kang bata ka. Natulog ka na, hindi pa pinapakain ng mga alaga ko. Alam mo ba kung anong oras na, ha?
na hindi ka man lang nagising kahit pinapapaka na ng lamok. Oh, papaanong? Nagtataka namang inilibot ni Romel ang paningin sa kanyang paligid. Sa kanya napagtanto na naroon pa rin siya sa mahabang upuan at nagising na lamang siya dahil sa pingot sa kanya ng kanyang tiyuhin. Nalilitong napatitig siya sa mukha ni Tiyo Isko na halos kainin na siya ng buhay. Noon niya rin nalaman na nakatulog pala siya hanggang sa gumabi na at mukhang binabangungot pa. Bagamat sariwang-sariwa pa rin sa kanyang alaala na mga panahong iyon ng tungkol sa anyo ng matandang babae na para bang nagbibigay ng isang babala. Kinabukasan, ginulantang na lamang sila ng pumalahaw na iyak ni Tiyo Isko. Halos magkulay suka naman ang mukha ni Romel nang madatnan niya ito, kung saan nakatali at nakakulong ang mga alagang panabong nito. Nagkalat sa lupa at mga kulungan ng balahibo ng mga manok at may iilang pang nagkalat na katawan ng mga ito sa bawat parte ng bakuran. Gutay-gutay at wala ng buhay. Romel, tignan mo kung anong nangyari sa mga mahal kong alaga. Halos nibutin na namin ang kabilang kali kagabi para lang mahuli ang namemeste sa lugar natin. Tapos, ang mga alaga ko na pala ang pinupuntirya nila. Paano na ito ngayon? Ang mga baby ko! Tiyo, sino ho ang may gawa nito sa kanila? Nagawa mo pa talagang magtanong na bata ka. Hindi ka man lang nagbantay kagabi. Sa sobrang himbing ng tulog mo, wala man lang nakaligtas sa mga alaga ko. Paano na ito ngayon kung wala na ang mga baby ko? Mahuli ko lang ang pesting salot na yon. Humanda siya sa akin dahil iihawin ko siya ng buhay. Tiyo, kagabi. Bago pa matapos ni Romel ang kanyang sasabihin, nakarinig na lamang sila ng nagkakagulong mga tao sa isang dako. Nangunguna sa mga ito si Esteban nang makiusyoso ang magtiyuhin. Kilala ko na kung sino ang pumapatay ng mga alaga ninyong manok at bibe. Sumunod kayo sa akin mga kasama. Tugisin natin ang salot ng baryo. Teka lang, Esteban. Tama ba ang narinig ko? Alam mo na kung sino ang… Teka. Hindi ano kung di sino. Ibig mo bang sabihin, tao at hindi hayop ang may kagagawa ng mga pagpatay sa lugar natin? Oo, Manong Isko. Kitang-kita ko mismo ang matandang bagong lipat sa dulo ng baryo natin. Sa pagkakaalam ko, wala iyong alagang mga manok. At alam kong hindi ka maniniwala sa nasaksiyan ko. Kitang-kita ko nang gilitan niya ng leeg ang 2 pares ng manok. Tapos ano? Ano ang ginawa niya sa mga manok na yon? Pinaglololoko mo ba ako? Naku, hindi ah. May isang malaking puno sa tabi ng kubo niya. Doon niya ipinapatak ang mga dugo ng mga manok. Hindi lang yun. Sa tingin ko pa, para siya nagdadasal at gumagawa ng orasyon. Talaga ba, Esteban? Hindi kaya isa pala siyang mangkukulam? Pero anong kinalaman niya sa mga natagpo ang katawan ng mga manok? Hindi mo ba alam na halos walang natira sa alaga kong panabong kagabi? Kung totoo man niyang sinasabi mo na may kinalaman ng matandang yon, hindi ko siya mapapatawad. Bago pa mapigilan ni Romel ang tiyuhin, sumabay na rin ito sa mga taga-baryo para puntahan ang matandang tinutukoy ni Esteban. May kanya-kanya silang dalang pandepensa na animoy susugod sa gyera. Nang maalala ni Romel ang tungkol sa kanyang naging panaginip, doon niya naisip na baka may katotohanan nga ang hinala ni Esteban. Mula naman sa kung saan, nakarinig ng boses si Romel. Psst! Bata! Ha? Ako ho bang tinatawag ninyo, Mang Tata? Oo. Hindi ba't pamangkin ka ni Isko? Ano pala ang pinagkakaguluhan ng mga taong yun kanina? Yung tungkol po sa mga gumagalang pumapatay ng mga alagang manok at bibe. Naniniwala po kasi sila na may kinalaman ng matandang alay sa duluhan. Mga ignorante!
Kung ako sa'yo, iho, hindi na ako makikialam pa. May dahilan kung bakit nangyayari ang mga ito. Sa malamang ay pinagbabayad lamang sila sa kanilang mga kasalanan. Ang mabuti pa umuwi ka na. Saka kung ako sa iyo, huwag kang maniniwala sa Esteban na iyon. Oh, pero… Ngunit agad na siya noong pinagtabuyan nito. At hindi pa man siya nakakalayo mula sa tarangka ng bakuran ni Mang Tata na kilalang mag-uuling sa kanila. Nang may mapansin siyang gumagalaw sa gilid ng bahay ng matandang iyon. May malaking banga kasi roon na siyang napansin niyang gumalaw. Magtatanong pa sana siya nang malingunan niya ang matalim na tingin sa kanya ni Mang Tata na ikinataas na mga balahibo niya sa katawan. Samantala, gaya ng paalala ni Mang Tata, wala ngang katotohanan ng mga sinabi ni Esteban tungkol sa pagkatao ng matandang ali na nagngangalang Lola Pina dahil umuwi ang kanyang tiyuhin na madilim ang anyo ng hapon ding iyon. Napakasinungaling talaga ng Esteban na yon. Sinasabi ko na nga ba hindi talaga mapagkakatiwalaan ng lalaking yon. Bakit po, Tiyo Isko? Ano bang nangyari? Nalaman kasi namin na isa palang albularya ang matandang yon at walang katotohanan ng pagiging mangkukulam o aswang niya. Ayon pa sa matanda, baka raw may gumagalang sigbin sa lugar natin. Kung wala naman daw kinalaman ng mga musang o alamid sa pagkamatay ng mga manok, baka raw kagagawan iyon ng isang sigbin. Sigbin? Yun ho bang tawag sa alaga ng aswang, Tiyo? Oo, Romel. Sa pagkakaalam ko pa nga, maliban sa pagsipsip ng dugo ng mga hayop, kumakain din sila ng uling at bulaklak ng kalabasa. Kaya siguro na disgrasya ang mga alaga ko dahil madalas kang magtapo ng uling sa likod ng bahay natin. Sorry po, Tiyo. Hindi ko naman po kasi alam. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Kahit parusahan kita, hindi na maibabalik pa ang mga buhay ng mga alaga ko. Ang mabuti pa, paghandaan na lang natin ang paghuli ng sigbin na iyon nang makaganti naman ako. Ano bang dapat nating gawin, Tiyo? Wala kang dapat na gawin. Sasama ako ulit sa mga tanod sa pagroronda. Ang dapat mong gawin ay manatili rito sa bahay. Ang natira kong alaga ay itatali ko na lamang sa loob ng bahay. Kaya dapat mo itong bantayan. Dahil kung pati sila ay mawala, magbalot ka na ng damit mo dahil palalayasin na kitang inutil ka. Tiyo, talaga bang paalisin niyo po ako? Sige po, ako na ang bahala. Hindi ho ako matutulog hanggat wala pa kayo. Nang gabing iyon, pinilit nga ni Romel ang sariling manatiling gising kahit alauna na ng madaling araw. Ngunit dala ng maghapong gawain, hindi niya pa rin napigilang maidlip dala ng pagod. Nagising na lamang siya dahil sa pagkalabog at pag-iingay ng mga manok na nasa kusina. Hindi niya napigilang kabahan noon, bagamat sinikap niyang tapangan ng sarili. Dala naman ng gasera at maliit na palakol na siyang tanging niyang pandepensa. Tinungo niya ang kusina. Subalit napako siya sa kinatatayuan nang mula sa nakaawang na pintuan ng kusina na mukhang nakalimutan niyang isara, may aninong nakasilip doon. Nang mapatingin siya sa sahig, kitang-kita niya ang mga patak ng dugong nagkalat. Nang sundan niya ng tingin, palabas iyon sa nakaawang na pintuan. Kinilabutan siya ng mga oras na iyon sa isiping nakapasok sa loob ng bahay nila ang sigbing tinutukoy ng Tiyo Isko niya. Hanggang sa matigilan siya na makaamoy ng masangsang. Bakit ang baho? Parang nabubulok na karne. Ano kaya yun? Sa nanginginig na mga kamay at tuhod, sinikap niyang ihakbang ang mga paa palapit sa pintuan. At mula sa labas, kitang-kita niya sa sinag ng buwan at lampara ang isang nilalang na hindi mailarawan ng anyo sa isang normal na hayop. Mayroon itong malalaking tenga at parang sa kambing o aso ang wangis nito. Kumikinang ang may kalakihan nitong mga mata. Ang higit na nakakatakot sa anyo nito ay ang may katulisan nitong nguso at matutulis na dila na bahagya pang nakalawit. Umapatak ang dugo mula roon. Napatras si Romel sa tindi ng takot, lalo na nang mapansin niya ang kakaibang paghakbang nito
Dahil sa mas mahaba ang binti at mga paa nito sa likuran kaysa sa unahan. Titig na titig sa kanya ang nilalang na iyon. Umigkas din ang mahabang buntot nito na animoy isang latigo. Hanggang sa hindi na malaya ni Romel na naihina pala siya sa kanyang salawal, dala ng nerbiyos at pagkasindak. Tiyo! Tulong! Nabitawan niya ang dalang gasera at palakol. Wala sa sariling kumaripas siya ng takbo palabas ng bahay mula sa kanilang sala. Hindi na niya alintana pa kung ilang beses siyang matisod at madapa. Ang importante sa kanya noon ay ang makalayo. Sa pag-aakalang hinahabol siya ng nilalang. Hindi niya napigilang lumingon. Subalit sa kanyang pagharap ulit, pasubsob siyang bumangga sa dibdib ng isang tao. Anong nangyayari sa'yo, Iyo? Ayos ka lang ba? Lola? Ikaw yung… Romel, nasan ka na? Putakti kang bata ka. Bakit iniwan mong bukas at walang tao ang bahay? Hindi ba't sinabi ko sa'yo magbantay ka? Naku, lagot! Si Tiyo! Mukhang hinahanap ka na sa inyo. Umuwi ka na, Iyo. Ito palang pulseraso. Sa iyo na lang. Makakatulong iyan para maibsan ang takot mo. Matulog ka na pag uwi mo. Lola, hindi niyo ho ba ako sasaktan? At bakit naman kita sasaktan, abe? Alam mo kung buhay pa ang apo ko. Baka kasing edad mo lang siya. Sige na, umuwi ka na. Sige po, Lola. Saka salamat po dito sa pulseras. Walang anuman, Iyo. Basta wag mong hayaang manaig ang takot sa puso mo. Romel, anong ginagawa mo riyan? Narito ka lang palang bata ka? Talagang pinahihirapan mo pa ako? Bago pa makasagot at makagalaw si Romel, muli niyang naramdaman ang masakit na pingot sa kanya ng tiyuhin. Aray ko, Tiyo! Masakit po! Hindi lang yan ang mararanasan mo kung hindi ka magsasabi ng totoo kung bakit madaling araw na ay nasa labas ka pa at pag-alagala. Hindi ka ba natatakot ha? Saka talagang nagawa mong iwanan ang mga alaga ko sa bahay. Paano kung… Ala, Tiyo, ang mga manok mo pala. Kanina lang po kasi. Ano po? Sa bahay ka na magpaliwanag na bata ka dahil makakatikim ka talaga sa akin. Teka po, si Lola, magpapaalam lang po muna ako, Tiyo. Sinong tinutukoy mong bata ka? Ikaw lang naman ang narito kanina pa. Sa pagtataka, gaya ng sinabi sa kanya ng Tiyo Isko, wala siyang namatang matanda sa daan, gayong kausap niya lamang ito ng mga sandaling iyon. Hindi naman napigilang kilabutan ni Romel noon. Mabigat sa loob na sumama siya sa tiyuhin pa uwi. Habang hatak siya nito sa tenga. Nang makauwi na, lalo pa siyang naguluhan ng walang bakas ng dugo siyang nakita sa kusina o labas ng pintuan. Walang namatay o nawala sa natirang alagang panabong ng kanyang tiyuhin. Inisip na lamang niya na guni-guni lamang ang lahat. Ngunit dahil sa langis na natapon mula sa gasera at ihing iniwan niya sa sahig, naglinis muna siya habang panay ang sermon sa kanya ng tiyuhin. Hindi na niya nagawa pang ipaalam dito ang nakita. Natulog siyang may bakas ng luha dahil sa palo sa kanya ng sinturon bilang parusa sa pagpapabaya niya. Nang sumunod na gabi, nang utusan si Romel na bumili ng lambanog, nahuli niya si Mang Tata na may kahina-hinalang ikinikilos. Dala ng kuryosidad, sinundan niya ito hanggang sa makauwi ito at makarating sa likurang bahagi ng bahay. Doon niya ulit nakita ang malaking banga na natatakpan ng isang tabla. Kitang-kita niya na magbuhos ng kung ano si Mang Tata roon. Nagtataka rin siya kung bakit tila may kinakausap ito sa loob ng banga. Hinay-hinay lang ha. Mamaya, huwag ka na munang aalis dito. Baka makahalata na sila eh. Hayaan mo't ako na muna ang gagawa ng paraan para mabusog ka lang. Nakakatakot naman si Mang Tata. Kinakausap niya ba ang banga? Ano kaya ang laman nun?
Wala noon sa sariling napatras si Romel. Dahilan kung bakit nakalikha siya ng tunog na ikinalingon ni Mang Tata. Mabilis naman siyang yumuko at nagtago sa mayabong na halaman. Sinong nariyan? May tao ba riyan? Magpakita ka! Naku, lagot! Baka mahuli niya pa ako. Paano na to? Ikaw lang palang bata ka. Anong ginagawa mo rito? Siguro magnanakaw ka ano? Naku, hindi po Mang Tata. Bitawan niya po ako. Aba, at gusto mo pang tumakas ha? Alam mo bang matagal na akong nagpipigil? Pero dahil narito ka na rin naman, bakit hindi na lang ang palad ko? Parang napapasong binitiwan si Romel ni Mang Tata nang mahawakan ito ang pulseras na ibinigay sa kanya ni Lola Pina. Kahit nagtataka, iyon naman ang kinuhang pagkakataon ni Romel upang makatakas. Hindi niya pinansin ang pagtawag sa kanya ni Mang Tata. Hinabol naman siya nito hanggang sa makarating sila sa kakahuyan. Subalit hindi pa man siya nakakalayo nang biglang umalingaw ang isang hiyaw na mukhang mula kay Mang Tata. Doon niya nakita na nahulog pala ito sa isang patibong. Nagulat pa siya nang magsilabasa ng mga tao sa pangunguna ni Esteban at ng kanyang tiyuhin. Pinalibutan nila ang butas kung saan nahulog si Mang Tata. Mula sa ilawan at flashlight na hawak nila, kitang-kita nila ang sugatang anyo ng matandang laon nang mahulog ito sa matutulis na kahoy na naroon. Nagbago ang anyo nito at ganap na naging aswang. Bagamat hindi na ito makagalaw pa dahil sa tinamo nitong pinsala. Nahuli rin natin ang isang tunay na salot. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makakatakas pa. Kung hindi dahil sa matandang albularyong yon, Esteban, sa tingin mo, malalaman kaya natin na nasa paligid lang pala ang pesteng pumapatay sa lugar natin? Hindi ako makapaniwala na kapitbahay lang pala natin ang halimaw na yan. Natugis nga ng mga taga-baryo ang aswang. Subalit malaking palaisipan pa rin kay Romel kung ano ang laman ng banga sa likurang bahay ni Mang Tata. Dahil nung sumunod na araw, nadatnan na lamang nilang wasak na ang banga at walang laman. Tanging mga piraso ng uling at patak ng dugo na lamang ang natirang ebidensya roon na kanilang nakita. Ngunit maraming naniniwala na iyon daw ang nagsilbing lungga ng alagang sigbin ni Mang Tata na tanging si Romel lamang ang nakakita. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.